Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyo pong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo po ay humaharap sa isang pandemya. Pagpaumanhin po ninyong pagkaantala ng ating programa ngayong gabi sapagkat meron po kaming mga hinarap na ilang technical na problema. Nagkaroon naman po ito ng kaayusan. Inaanyayahan ko po kayo na maglaan ng sandali ng katahimikan, ilagay ang ating puso at kalooban sa pakikipagtagpo sa Diyos, sa diwa ng ating pakikinig sa pagbasa ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon. At tama kayo. Sapagkat ako nga, kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Niyang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid kay Kristo, ilang mga katotohanan na ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo na ating napakinggan ay marapat lamang na bigyan natin ng pansin. Una po, yung katotohanan na tayo ay hindi Diyos. Tayo ay kumikilala sa kapangyarihan ng Diyos na may kayang ganapin sa buhay natin. Nababatid niya kung ano yung mabuti sa atin, kung ano yung nararapat para sa atin, at kung ano ang dapat na landasin na dapat nating takatin. Yun bang makapangyarihan ng Diyos natin higit kaysa sa atin? Kaya sa ganong karanasan, makikita po natin, kapag malinaw sa atin yung ganong klaseng pagkakakilanlan sa Diyos, magagawa natin na isuko ang ating mga sarili sa Kanya. Lalo na po sa mga panahong ito na maraming pagkakataon naririnig natin sa mga pagninilay at mga pagkaunawa at pagkatuto dulot ng ganitong klaseng pandemya ay ang katotohanan na may mga limitasyon tayo. Hindi lahat kaya natin ganapin sa mundong ito. Hindi kaya ng isang tao na magdulot ng kasagutan sa kasalukuyang hamon na ating pinagdaraanan. Pero alam natin ang Diyos natin ay isang Diyos na may kayang ganapin sa buhay natin kahit na sa mga pagkakataon na ang pagtingin ng tao ay napaka-imposible na. Ang Diyos ay nakahihigit sa atin. Kaya napakahalaga po, batay sa ganitong klaseng katotohanan, ay yung magkaroon tayo ng tinatawag na disposisyon at katangian na mayroong kababaang loob. At sa pagpapakumbaba, mapapansin po natin ang ikalawang katotohanan sa buhay natin. At ano pong katotohanan na yun? Batay na rin sa ating pananampalataya. Na makakatagpo natin ang Diyos sa sandali ng ating kababaang loob. O sa sandali na tayo namumuhay sa kababaang loob. Sa sandali ng karuhaan. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo kung paano hinugasan ni Jesus ang mga paa ng kanyang mga alagad. At anong paanyaya ni Jesus sa kanyang mga alagad? Maghugasan din sila ng paa. Ang bawat isa ay lingkod. Ang bawat isa ay magbibigay ng kanilang sarili. Mag-aalay ng kanilang sarili. Kaya kung titingnan natin sa buhay natin, nakatatagpo natin ang Diyos sa mga sandali ng ating karuhaan. Sa sandali na kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin. Sa sandali na alam natin na may gaganapin siya sa buhay natin. At hindi tayo ang nagmamalaki at nagmamataas. Bagkus yung kababaang loob natin ay nagbibigay ng isang puwang
Parang makita natin ay ang Diyos na kinikilala natin at hindi ang ating mga sarili. Kapag po kasi ang isang tao alipin ang kanyang sarili, wala siyang gagawin kundi magpatakas, magmalaki, magyabang, at ang nakalulungkot pa nito, ituring niya ang sarili niya na parang isang Diyos. At pangatlo, ang bawat kaganapan sa buhay natin ay nag-aanyaya sa atin patungo sa isang pagmimisyon. At ang misyon na ito ay ang misyon ni Jesus. Kung paano si Jesus ay nagdulot ng maraming mabubuting gawa at nag-aanyaya sa atin patungo sa diwa ng pag-ibig, pagmamalasakit at pagdamay o pagpapatawad sa ating kapwa. Ito rin yung ating pagsisikapan na ganapin. Kaya nga, ang isang tao na pinaghaharian ng Diyos ay pinaghaharian ng pag-ibig. Ang isang tao na pinaghaharian ng Diyos ay pinaghaharian ng kababaang loob. Ang isang tao na pinaghaharian ng Diyos ay pinaghaharian ng kakayanan na mag-alay ng sarili. Sa gabi pong ito, mapalad tayo na makasama ang isang seminarista at makapakinig ng kanyang pagbabahagi sa pananampalataya. Ngunit dahil nga po sa isang technical na problema na aming hinarap kanina, hindi niyo po siya makikita sa screen, pero mapapakinggan po natin siya sa pamamagitan po ng kanyang pananalita, sa pamamagitan po ng aming pagtawag sa kanya through cellphone. Kaya pakinggan po natin, kasama natin ngayong gabi, si Brother Emmanuel Hermino. Tawagan po natin siya. Hello? Hello, Eman? Hello po, Brother. Oo, naririnig mo ako? Ako po. Oo. Dinig po ako. Oo, magandang gabi sa iyo, Eman. Magandang gabi po. Oo. Maaari ba, Eman, na magpakilala ka sa mga nakikinig at sumusubaybay sa atin ngayong gabi? Ay, hello po. Sorry, Father. Oo. Maaari ba, Eman, na ikaw ay magpakilala at bumati sa mga nakikilakbay at nakikinig sa atin ngayong gabi? Hello po sa mga nanonood at nakikinig na online tutoring. Ako po si Brother Eman Hermino from San Lorenzo Luis Parish, Bacoorno. 30 years na po ako sa Alibag Kapila Seminary. Yan. Kamusta ka, Eman? Ngayong tayo ay nasa ganitong klaseng sitwasyon, paano mo ito tinitignan? Ano yung pangkaraniwan mong ginagawa sa maghapon? At syempre maganda rin siguro na maibahagi mo sa ating mga tagapakinig kung ano yung mga natututunan mo sa ganitong klaseng sitwasyon batay sa ating pananampalataya. Ayun po. Teka lang po. Medyo choppy pa. Pero, yung tanong po, Father, kung kamusta ako ngayon, pero Father pa ulit. Oo, yung kung ano kamusta ka ngayon sa ganitong klaseng sitwasyon na tayo maharap sa isang pandemya, paano mo ito tinitingnan, paano mo ito pinagsisikapan na harapin, syempre ano yung buhay mo sa maghapon, at kung ano rin syempre yung mga pagkatuto na yung nauunawaan ngayon batay sa ganitong klaseng karanasan. Ako. Salamat po, Father. Nung nagsisimula pa lang po yung quarantine, nung pinauwi po kami, talagang tandang-tanda ko po yung gabi na pinatawag kami lahat ng rektor, tapos biglang nung gabing din yun na kailangan umuwi. Tapos yun po, ako po personally punong-puno ng takot, ng pagkadismaya, kasi alam niyo po, Father, parang sa seminaryo napakadami nating plano, mga nakatakdang gawain, no? Graduation niya po dapat namin nung March 28, pero pati yun, wala. Parang, simula pa po noon, nung pinauwi kami, nung una parang okay lang sa akin, pero katagalan po parang naramdaman ko po bigla yung lungkot, biglang naramdaman ko yung takot, hindi ako makatulog. Naalala niyo po, Father, na bilang spiritual director ko, kinontak ko kayo kahit madaling araw na sinasabi ko sa inyo yung nangyayari sa kalooban ko kasi grabe po yung epekto sa akin. Lalo po hindi ako sanay na ganito. Nasabi niyo nga po minsan na tinuruan tayong mamuhay within the community. Ngayon, parang hiniwalay tayo bigla. And salamat naman po nung
nung nakausap ko kayo, na-reconcile naman ako, at natutunan ko na totoo na napakarami nating plano, no? Naalala ko po ba that simula pa po nung pumutok yung Bulkang Taal, sirang-sira po yung schedule natin, sirang-sira po yung parang buong lahat araw-araw umikot lang po sa relief operation. Simula pa lang po noon nung ma-cancel yung family day. Parang tinuturo sa akin ng Diyos na yung mga plano ko, yung mga gusto kong ganapin sa buhay ko, marahil may mas magandang plano yung Diyos at hinahanda niya lang ako doon. Tapos, ayun po, kalaunan, humanap po ako ng mga paraan para mapunan yung mga kulangan na nararamdaman ko. At kasi sumikapan ko pong magdasal, ano po. Sabi ko nga po sa inyo, parang ang hirap-hirap magdasal sa ganitong sitwasyon na hindi mo kontrolado yung ingay sa paligid mo, hindi po kagaya sa seminaryo. Maraming oras para manahimik, maraming pagkakataon na tahimik. Pero dito po parang maingay, may mga dumadaan pa rin sa sakyan, may mga kapitbahay na may bukas sa television. Pero hanggang sa natutunan ko pumasok sa panalangin kahit maingay. Yun po. Tinatry ko po lagi i-pray yung liturgy of the hour ko. Kasi pakiramdam ko yun lang yung way ko na nakaka-connect pa rin ako sa community, sa mga kapatid kong seminarista. Pangalawa, salamat sa Diyos, may mga pinapadala din siyang mga nagiging instrumento para ma-push ako. Meron pong isang page yung ibahagi, inanyayahan ako na magbigay ng mga reflection ng gospel everyday. Napupush po akong magbasa ng gospel para sa araw na yun, kahit po hindi ako nakakapagsimba masyado. Pangatlo po, mayroon din pong isang program, may isa pong group na ang aim po nila ay may tumoka na nagdadasal sa bawat pasyente. 14 days po yun, nagdadasal ako ng rosary for patient 48. And wala po akong balita kay patient 48, pero nawa sa mga panalangin ko ay gumaling siya. At yun po, panghuli, yung pamilya ko, na-encourage ko na magdasal. Yun po, simula po nung bago mag-Holy Week, pinractice namin yung pagpapray ng rosary everyday. At ngayon po, nakakasanayan namin. And yung bonding with the family, yun po yung isa sa mga nata-treasure ko ngayong panahon nitong pandemya. Mahirap, mabigat sa kalooban, lalo po, ang dami-dami dapat na nakaplano, ang dami-dami dapat na nakaschedule na gagawin, pero lahat yun nasira. Pero nagtitiwala ako na may mas magandang plano yung Diyos para sa akin. Ano po? Salamat, Eman, sa iyong mga ibinahagi. Totoo na sa pagkakataong ito at sitwasyon na ito, hindi natin hawak ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Pero doon natin nakikita yung kahalagahan ng ating pananampalataya dahil alam natin may bukas pa na darating sa buhay natin at kalakip ng bawat umaga na sumisikat, bawat araw na sumisikat sa atin ay nagpapaalala sa atin ng kabutihan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Kanina sinasabi mo sa amin na maraming mga plano sana ang dapat na gawin pero walang nasunod. Siguro ito rin yung sinasabi sa atin ng Ebanghelyo sa araw na ito, na kailangan natin kilalanin na sa kahulihan, ang Diyos ay siyang tanging mayroong kakayahan na ganapin ang mabubuting bagay sa buhay natin. Hindi yung para tayo pagkaitan ng kalayaan, ngunit syempre kung mararamdaman natin ang isang mabuting kalagayan, doon na lang tayo kaysa naman sa kapahamakan. At mararamdaman natin ang karanasan ng mabuting kalagayan kung meron tayong malalim na ugnayan sa Diyos. Mahalaga din yung Eman yung sinasabi mo kanina na natutukoy mo yung iyong mga nararamdaman, yung senaryo na ang hirap magdasal kasi ang ingay ng kapaligiran mula sa isang sitwasyon na sa seminaryo, nakakapagdasal kayo ng maayos sa pagkatahimik ang kapaligiran. No? Nakakabuo tayo ng tinatawag na kalagayan sa pagkakataon at sandali ng katahimikan. Pero ngayon, habang ikaw ay nananalangin sa loob ng inyong tahanan ay maraming mga maaring magdulot ng distraction sa iyo, pero sa kabila ng lahat, Eman, ay napakahalaga ng pagsisikap natin na makipagtagpo sa Diyos. At kanina din, napakaganda ng flow ng iyong sharing sapagkat sa huli, nagawa mo na
makaisip ng mga paraan, simple at payak na paraan, pero malaking bahagi ito ng pagpapayag mo ng iyong pananampalataya, kagaya ng pagbabahagi ng pagninilay, pagdarasal sa mga tao na may karamdaman sa kasalukuyan, at syempre, yung ugnayan mo sa iyong pamilya. Doon mo makikita, Eman, kung paano mo unti-unti pinapag-alam ang pananampalataya. Sa inyo po lahat nakikinig sa pagbabahagi ni Brother Eman, makita sana natin yung katotohanan. Sa pagkakataong ito, wala tayong control sa mga nangyayari. Na ang tanging magagawa natin ay sumampalataya, makinig at magpagabay sa mga taong isinugo ng Diyos para tayo ay tulungan, alalayan at ilayo sa kapahamakan. At syempre, manatili sa ating mga pamilya. Sapagkat sa huli, ang pagmamahalan ng pamilya, ang ugnayan ng pamilya, ang sama-samang pagdarasal ng pamilya ay nagdudulot ng katatagan at kalakasan sa bawat isa. Eman, sa pagkakataong ito, babasahin ko yung mga pagninilay ng mga tao na nakikinig sa atin at sana'y makilakbay ka sa ilang mga pagninilay na kanilang ibinabahagi sa atin. Ha? Pabalikan kita. Opo. Sa gabi po ito, kasama po natin ang mga kapatid natin sa pagbabahaginan. Si Ate Julie B. Jacinto, Cristina Almogel, Cecilia Palahe, si Ate Cambal Bolifardo, si Grace Prostilla, Ami Canonisado, si Dr. Arnett de Guzman, sabi ni Dr. Arnett, salamat sa inyong mga words of encouragement of hope, faith, and love. No? Sabi nga ni San Pablo sa kahulihan, ang tatlong bagay na ito ang matitira. Ang tatlong kasanayan na ito ang matitira. At ang tatlong kakayahan na ito ang matitira. Ang kakayahan na sumampalataya, umasa sa Diyos, at syempre magmahal. Si Kuya Dean Cruz ay nakikilakbay din sa atin. Ate Cathy Soriano, si LJ Soleria, Kuya Romel de Castro. Sabi po ni Ate Lori Jane Soleria, good evening sa lahat na nakikilakbay sa online faith sharing. Ate Maridel Encarnacion, Dane Traso, Justin Inucando, Ichiro Abaygar, John Kenneth Jacinto, Ate Susan Bautista, si John Rick Petalco ay nakikinig din sa atin. Mga seminarista po ay kasama natin ngayon. Salamat mga brothers. J. Kenneth Peñalba Pedi Perez, si Tilea Ilagan, Ate Lids Paredes, si Ate Sakura. Sabi po ni Ate Maridel Encarnacion, matuto po tayong tumanggap ng ating mga kamalian at matuto po tayong magpatawad sa kapwa. Salamat po Ate Maridel sa pagpapaalala nito. Si Ate Ruby Ortiz ay kasama natin. Brother Ross Erwin Layugan, kasama din natin. Si Jerry Fernie, sa buong seminarista ay nakikilakbay din sa atin. Ate Lydia Tabera, Ate Angie Maramba. Sabi ni Ate Ruby, God's ways is not our ways. Totoo. Ang paraan ng Diyos ay higit na mabuti kaysa sa hinahangad natin. Kaya mahalaga na tayo nagdadasal palagi sapagkat sa bawat panalangin natin nagagabayan tayo ng Diyos sa direksyon na hinahangad niya para sa atin. At maganda po yun. Wala po tayong pagsisisihan. Sabi po ni Jerry Kearney, in some circumstances, our ways is God's own special way. No? Kung tayo nakikipagtulungan sa Diyos, nagagawa natin na makiisa sa kalooban niya at sa pamamaraan niya. Si Ate Jo Hernandez ay kasama natin, si Ate Dane Traso kasama din. Sabi po ni Kuya Romel de Castro, gandang gabi po, iba po talaga ang plano ng Diyos sa plano nating mga tao, pero sigurado po na masigit na maganda ito. Totoo po yun. Kaya po mga kapatid, sana magkaroon tayo ng aral sa bahagi na natin ngayon na oo, marami tayong gustong abutin sa buhay, marami tayong gustong gawin, marami tayong pinaplano. Pero sana huwag mawawaglit sa ating kamalayan, lalo na sa ating pananampalataya, na may magandang plano ang Diyos sa atin. At maging bukas tayo. Kaya alam po ninyo ilang mga payo sa larangan ng pagharap sa buhay. Kapag po meron kayong pagsusumikapang ganapin na isang bagay o pinaplano, pagdasalan niyo po. Hilingin niyo po sa Panginoon na i-bless niya yung hinahangad niyo. At syempre, kung hindi ito ang plano ng Diyos, hilingin din po niyo sa Panginoon ng grasya na maging bukas sa kanyang plano. Mas maganda po yun. Sinasabi ko po sa inyo na talagang ang Panginoon pag kumilos siya, nakakamangha, nakakalunod sa biyaya at grasya. Salamat po Kuya Romel.
Sabi po ni Ate Ellen Lipan, kung minsan mas makikita mo ang iyong kalakasan sa gitna ng kadiliman, iyong nararanasan. Basta kapit lang lagi sa Diyos na alam ang ating bawat nararamdaman at inaalalayan tayo hanggang matagpuan natin ang liwanag. Salamat po Ate Ellen. No? Yung mga salitang basta kapit lang lagi sa Diyos na alam ang ating bawat nararamdaman. No? At inaalalayan tayo hanggang matagpuan ang liwanag. Ang Panginoon po natin ay hindi lamang basta Diyos na nakatingin sa atin. Ang Panginoon natin ay isang Diyos na maawain. At nararamdaman niya kung anong nasa sa loob natin. Kanina po, meron po akong pinost na gabay bahagi na natin. At ang tanong po ay, ano ang susi sa mabuting pagpapanibago ng kalooban? Kasi syempre po, meron tayong mga hangarin, meron tayong mga ninanais sa buhay, pero kung minsan po, hindi po yan nasusunod eh. Pero kung mapapansin po natin, kung tayo nagiging bukas sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin, may mga nababago sa kalooban natin, pero may kailangan tayong maging susi para maganap yung pagbabagong yun. At hayaan po ninyo ako na basahin sa inyo ang ilang mga pagninilay ng mga kasamahan natin sa online faith sharing na ito. Sabi po ni Ate Ellen Esperida, ang susi sa mabubuting pagpapanibago ng kalooban ay ang pagkakaroon ng tunay na pagtanggap sa realidad ng takbo ng buhay at pagkakataon ng magandang pananaw sa buhay upang tahakin ang direksyon patungo sa tunay na pananampalataya at pag-ibig kay Jesus. No? Tunay na pagtanggap sa realidad ng takbo ng buhay. No? Mahalaga po yung acceptance. Ganito tayo, ito ang pinagdadaanan natin. Okay, may pandemya. Pero pagkatapos natin tingnan ang pandemyang ito, ano ang paraan ng ating pagtugon? Kung pinagdadasalan natin ito, no? Panginoon, sa sitwasyon na ito na may pandemya, alam namin na malaking epekto nito. Alam namin na hindi kami hiwalay sa isa't isa. Alam namin na kung paano nahihirapan ang iba, nahihirapan din kami. Pero Panginoon, binubukas namin ang iyong kakayahan. Nagtitiwala kami sa iyo. At alam namin na sa puntong ito, may gaganapin ka sa buhay namin. Yun bang harapin natin ito, hindi sa mga ideya lamang. Hindi sa mga pansarili lamang na opinion natin. Kundi hayaan natin na maging bahagi o mahalagang bahagi ang Diyos sa hinaharap nating problema at pagsubok. Sabi po ni Ate Angie Maramba, one way to change ourselves is to acknowledge our faults and limitations and to be grateful for all goodness God has given us. Do not also compare ourselves with others because God created us in our uniqueness. Hindi po bang magkaroon tayo ng kakayahan? Aminin din may pagkukulang tayo. Na meron din tayo mga pagkakamali. Pero syempre po, mga kapatid, no? Ito po isa sa mga pangkaraniwang lumabas dito sa mga pagbabahagi na huwag lamang tayong manatili sa pagtukoy sa pagkakamali natin. Sapagkat kung hanggang doon lamang tayo, kulang na kulang po yun. Kapag po tinukoy natin ang pagkakamali natin, ang susunod nating gawin, pagdasalan natin. At sa pagdarasal natin, hingin natin ang grasya ng Diyos para sa gayon mabago natin ang mga pagkakamaling nagawa natin. Salamat po Ate Angie. Sabi po ni Mark Angelo Palomares, kung ganap na mapanibago, unang pagnilayan at dalhin sa panalangin ng sariling buhay, humingi ng tulong sa banal na Espiritu na makita ang mga aspetong dapat baguhin. Ikalawa, gumawa ng mabuting hakbang tungo sa pagbabago at gawin itong pamalagihan. Ikatlo, magkaroon ng determinasyon sa buhay na ito. Yung po bang huwag nang bumalik sa lumang buhay? Harapin na ang buhay na may positibong pananaw. Kung nagkamali tayo noon, natukoy natin, naayos na natin, napagdasalan na natin, anong bunga ng prayer natin? Anong bunga ng panalangin natin? At ang bunga ng panalangin natin ay magagawa lamang natin kung isa sa buhay natin. Kaya nga po ang buhay natin ay ang panalangin. At ang panalangin natin ay ang buhay. Kumbaga, ang panalangin ay hindi lamang isang pagkilos. Ang panalangin ay isang paraan ng pamumuhay. Makikita natin kung nagdadasal talaga tayo, kung nababago ang ating puso't kalooban. Sabi po ni Ate Maria Marquez, ang pagtanggap na tayo ay may limitasyon, pag-unawa na may bagay at sitwasyon na hindi kontrolado, pag-amin ng ating mga kahinangan, at pagpapaubaya sa Diyos at pagsunod sa Kanyang kalooban. Yung pagtanggap sa limitasyon natin, mahalaga po yun.
Kasi po kung minsan kapag hindi natin tanggap ang limitasyon natin, mga bagay na hindi atin, inaangkin pa rin natin. May mga bagay na para na sa Diyos, gusto pa rin nating gawin. Pero katotohanan, ang Diyos ay kailangan natin para matupad natin ang mga mabubuting bagay sa buhay natin. Salamat, Ate Maria Marquez. Sabi po ni Ate Maya, ang susi sa pagpapanibago ng kalooban ay ang tinuro ng mga kaganapan sa ating buhay. Like this COVID-19, we learned to live simply with the basic. We felt that Jesus is always with us through the Holy Spirit, inspiring us with His teaching through the Bible verses, and He always assured us of His promises that He will not leave us, nor forsake us. Very basic po. Dumating ang Diyos, dumating si Jesus para sa kaligtasan natin. Ano pang pangangamba natin? Kung kasama natin ang Panginoon, hindi siya nabuhay, patuloy niya tayong ililigtas sa anumang karamdaman, kapahamakan na nasa paligid natin. Sabi po ni Ate Jem Katipay, para po sa akin, nasusi sa mabuting pagpapanibago ng kalooban ay ang pagtanggap sa mga kamalian at hingi ito ng kapatawaran ng buong kapakumbabaan sa Panginoong Jesucristo. Si Ate Aida Kamunggol po, buong kababaang loob namin yun ang kahinaan. Papansin niyo po, nagiging malinaw yung daloy ng banal na Espiritu, yung kung saan tayo nililid ng Holy Spirit. Kababaang loob. Kababaang loob na tanggapin na meron tayong kakulangan at meron tayong pangangailangan sa Diyos. Hindi tayo magmamalaki. Alam natin, hindi natin kaya ang buhay na ito ng mag-isa. Kailangan natin ng Diyos tuwing na. Sabi po ni Kuya Rosendo Franco, ang mabuting dapat gawin ni naman ay ang paggawa ng mabuting bagay na kapakipakinabang di lang para sa sarili, bagkus pati sa kapwa na walang inaasahang kapalit. Totoo po yun. May mga bagay po na hindi kayang palitan ng pera. May mga bagay po na ang tanging nating kailangan tingnan ay kung paano natin na isasabuhay ang buhay natin ng mayroong mabuting paghahangad at mayroong kabuluhan batay sa nais ng Panginoon. Salamat po, Kuya Rosendo. Sabi po ni Kuya Ding Manala, pagpapakumbaba at tanggapin ang sariling kahinaan na susi ng pagpapanibago ng loob ng isang tao. Gayun din yung panghingi ng tawad, gaya ng sinasabi ni Ate Maylene Tanyagras, Kuya Antonio Salazar, susunod sa kalooban ni Jesus. Siyempre po, pag kalooban ng Diyos ang sinusunod natin, alam natin, nasa tama tayong direksyon. Clean the conscience para dumalo yung biyaya ng Diyos. Kaya po mahalaga mga kapatid, bago po tayo matulog, magkaroon tayo ng tinatawag na examination of conscience. Anong nilalaman ng isip ko? Anong hinahangad ng puso ko? Nung nais ganapin ang pagkatao. Ito ba'y patungo sa Diyos o palayo sa Diyos? Nasa atin ang desisyon. Kung tayo sumasampalataya, mga bagay na patungo sa Diyos. Salamat po, Ate Lovely. Sabi po ni Kuya Eder Remulla, tanggapin ang kahinaan at mga kasalanan. Ate Cecilia Palahe, para po sa akin, susi mabuting pagpapanibago ng kalooban ay pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Faith, hope, and love. Si Ate Ligaya, susi ng pagpapanibago ng kalooban ay ang pagkapit natin sa Panginoon. Kung tayo malapit sa Kanya at nakikinig sa Kanyang mga salita, ito ay sunod-sunod at sinasabuhay. Dito natin makakamtan ang pagpapanibago ng kalooban. Totoo po ito. Habang binababad natin ang sarili natin sa Diyos, nararamdaman natin na ang nais natin ganapin yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Wala pong iniwan niya sa isang nag-aaral, nagpapakadalubhasa sa isang kurso. At pagkatapos na magsunog ng kilay, pagkatapos na magsikap, pagkatapos na mag-aaral ng mabuti, maalam na sa kurso ngayon. Pero kung tayo maglalaan ng sapat na oras, panahon, pagkakataon, at marami pang mga sitwasyon para sa Panginoon, ang dami nating mababatid at mauunawaan sa buhay natin na itinuturo sa atin ng ating pananampalataya. Salamat po.
Sabi po ni Jessica Anit, ang susi ay matutong tumanggap ng kamalian, humingi ng kapatawaran at matuto ring magpatawad. Gilbert Mojica Laurente, isang halimbawa na susi sa pagpapanibago ng kalooban ay malalim na pagkilati sa sariling kakayanan. Tama po yun. Kasi kung ano po yung tinataglay mong grasya at biyaya at kakayanan na mayroon ka, so makikita mo, nagagawa ko ba itong may bahagi? Nagagawa ko ba itong mapayabong, mapalago, mabigay ng kahulugan sa pakikitungo ko sa aking kapwa? Si Sister Che po, para sa akin, humility, kababaang loob, na pangkaraniwan po na lumalabas din sa pagninilay ng mga kapatid natin. No? Sa gayon, maging bukas ang loob, puso at isipan sa anumang uri ng pagbabago. No? Ang taong mababago, yung taong mababa ang loob. Una, tanggapin ng sarili niya na kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng pagbabay. Kailangan niya ng pag-alalay. Una ng Diyos at ng mga taong may malasakit. Salamat po, Sister Che. Sabi po ni Ma'am Lorena Biado, being humble and accepting my sinfulness. Ate Ellen Lipat, ang hingi ng grasya ng Diyos ay bigyan ako ng kapakumbabaan upang isuko ang aking mga kahinaan, pagkukulang at pagkakamali sa Kanya at sa aking kapwa. At mula doon, nawa ay mapuspos ako ng banal na Espiritu upang mabuksan ang aking isipan at kalooban na makita ang pagbabago para sa mas ikabubuti na ninanais ng Diyos para sa akin. Yung grasya po ay hingin natin palagi. Grasya ng kababaan. Panginoon, turuan mo po akong mamuhay sa kababaan. Karukaan. Tatandaan po natin sa karukaan, doon natin mararanasan ang presensya ng Diyos. Salamat po, Ate Ellen. Panghuli po, mula kay Ate Lourdes Sambatali, ang susi po sa pagpapanibago ng kalooban ay matuto po tayong tumanggap ng pagkakamali, maging pagkumbaba at matutong magpatawad. Lalo dumating ang mabigat na pagsubok sa atin dulot ng COVID-19, natuto tayong may maging malapit sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Natuto po tayong magtulungan at magmalasakit sa ating kapwa. Ito po isang konkretong pagbabago na hindi natin dapat na bitawan. Salamat po sa lahat na nagbahagi sa inyo. Napakayaman po ng ating pagninilay at ng mga ating naranasan. At sa punto pong ito, babalikan po natin ang ating panauhin na nagbahagi sa atin, kasama ang seminarista, Brother Eman Hermino. Tatawagan po natin siya ulit. Hello. Hello, Eman? Hello po, Brother. So sa pagkakataong ito, Eman, matapos natin na basahin ang mga pagninilay ng ating mga kapatid sa pananampalataya, ay iniling ko na maaari ka nang magbanggit o magbahagi ng iyong mga pangwakas na pananalita para sa ating mga kasamahan. Salamat po, Brother Randy. So, ayun po, alam natin, no? Alam po natin na hindi madali yung pinagdaraanan natin. Maraming pagkakataon susubukan po talaga tayo ng ating pananampalataya. Maraming takot, lungkot, pangulila, pagkadismaya. At maraming pagkakataon po mararamdaman natin ito. Pero mahalaga po, kinisilala natin yung mga damdamin ito. At matapos namin ay dalhin po sa panalangin. At hayaan na po ang Diyos sa lahat ng ito. Hayaan po ang Diyos na paluin po yung mga damdamin ito. Magpakatagdag po tayo, bagamat mahirap, pero marami po talagang distraction sa prayer, pero mas marami pong pagkakataon yan para magdasal. So, ilang tips din po na discover ko nito lang mga huli na nakatulong din sa akin ay yung pagtulog ng maaga na iwasan yung pagpupuyat, magkaroon ng sapat na tulog para po nakaka-refresh eh. Magpahinga sa social media na siguro po 1 or 2 days na fasting sa social media sa isang linggo. Malaking bagay po para ma-refresh ulit. At pag sa social media, madalas bisitahin yung mga gantong page na nagbibigay ng pag-asa, ng pananampalataya. Marami na po ngayong source of distraction, pero pilitin natin na tuklasin yung mga nagbibigay sa atin ng pananampalataya at pag-asa. Pangalawa po, ngayon po, dati parang maseminaryo ako. Madalang na ulit ako makapagsulat ng mga tula. Ngayon, mas maraming oras ko, no? Diskubrihin natin yung mga naitago nating talento,
Meron po isang seminarista din na araw-araw nagpo-post ng mga drawing niya na napakaganda. Ngayon po maraming oras tayo para balikan po yung mga talento, yung mga skills na dahil sa kabisihan natin hindi natin nagagawa. At ayun po, matuto mga musta, matapagdan sa pamilya, magbasa ulit, kung may mga babasahin, no? Para, yun po, manatiling matutad, nagdadasal, kumakapit sa Diyos, may plano po ang Diyos, hindi po siya nagpapabaya, no? Maraming salamat po sa mga nakilakbay, mga nanood, mga nakinig, at sa lahat po ng mga nanonood na nakikinig at sumusuporta dito sa online page sharing ni Father Randy, no? Malaking bagay po ito para sa atin. Salamat din po, Father Randy, sa pagkakataon ng mga pagbahagi at sa ganitong plataforma na magpahayag ng pag-asa at pananampalataya sa gitna ng kinakarap nating krisis. No? Pasensya lang po kayo, Father, sa mga aberya, para masyado atang malakas yung evil spirit kanina pa. Pero, ito, salamat po sa pagkakataon mga pagbahagi. No? Yun po, kasama po kayo sa mga panalangin ko at ipagdusan niyo rin po kami na sama-sama tayong harapin ng krisis na ito ng punong-puno ng pananampalataya. Ayan po. Salamat, Eman, sa iyong pakikilambay sa amin ngayong gabi, pagkamat hindi tayo naging matagumpay sa pagkonekta sa pamamagitan ng messenger video call, nakakonect pa rin kami sa iyo. Kagaya na sinasabi ko sa inyo, sa mga pagkakataong ganito na mayroong hindi natin hawak ang sitwasyon at pagkakataon, hilingin lang natin palagi sa Panginoon ng grasya niya para tayo ay makaugnay sa isa't isa. Tapusin natin ang ating pagbabahagi sa pamamagitan ng isang panalangin. Sabayan mo ko, Evan, habang ikaw ay nasa inyong tahanan. Sa inyo rin pong nasa inyong mga tahanan ay hinihiling ko po na sama-sama tayong lumapit, dumulog sa Panginoon, pagpasalamat sa mabiyaya at mabungang pagninilay at pagbabahagi na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama namin mapagmahal, pinupuring pinasasalamatan ka namin sa biyaya ng panibagong pagkakataon ng aming pagbabahaginan. Alam namin na lumilipas ang mga panahon, lumilipas ang mga oras, lumilipas ang mga pangyayari sa aming buhay, pero walang pagkakataon at sandali na kami iyong iniwan. Salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat pinagbubuklod mo kami kahit nasa sandaling ito ng gabi na kami ay naghahanda na para magpahinga. Naway basbasan at pagpalain mo ang lahat ng mga tahanan, ang mga pamilya, ang mga tao na nakikilambay sa bawat isa sa amin, ang mga frontliners, ang mga may karamdaman, lalo na silang mga nakaapektuhan dulot ng virus na ito. Nawa, Panginoon, sa gabing ito, ipamalas mo ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo ang iyong pagka-Diyos sa bawat puso ng mga taong sumasampalataya sa iyo. Dalhin mo po kami, Panginoon, sa kaganapan ng isang bagong normal na buhay na ang tanging pinanghahawakan ay ikaw lamang. Sapagkat nababatid namin na sa mga sandali at pagkakataon na ikaw ang pinanghahawakan namin, doon namin magagawang tahaki ng isang tamang landasin ng buhay na aming hinahangad na maranasan at tahaki. Ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Mga kapatid, sa inyo pong lahat, lagi nating tatandaan, pinaghihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Father Randy De Jesus po ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo humaharap at nakakaranas ng isang pandemya. Good night po and God bless you.